guys, magandang araw sa inyo. So nandito naman ako sa Bike Imus branch dito sa along Aguinaldo Highway, no, tapat lang ng Robinsons Imus Cavite. So for this video naman po, i-feature naman natin itong binibenta na Mountain Peak Striker 3000. Ito yung ano, no, pumalit doon sa dating Mountain Peak Striker version 2. yung ito yung version 2. Bali kung titignan natin, no, ibang-iba na yung diferensya doon sa unang model, no. Mas gumanda na to, no. Dihamak na mas maganda na to kaysa doon sa naunang version. So ang mag-elaborate dito sa bike to ay si Idol Dr. Jello. Siya yung isa sa mga magagaling na mekaniko at dito nagtatrabaho sa Bike Imus branch. So iyan natin, i-bike na natin itong Mountain Peak Striker 3000 na aero road bike. Kaya mag-start na tayo. So Idol Dr. Jello, no, mag-start muna tayo sa frame set, no. Ito nga nakalagay dito, Mountain Peak Striker 3000. Ano to? 2024 ba nilabas o last year? Actually 2024 to, kasabay ng ibang expert, no. So makikita nyo, integrated na rin yung katulad ng expert. Ayun nga, no. Yung cockpit, ito yung mga nakikita ko na sa MTV na magkadikit, ano na, magkasama na yung handlebar at saka yung stem, no. Tapos aerodynamic pa, no. Aero pala to. Yan pala yung ano. Tapos tagu pa, no. Tagu lahat, no. Fully internal lahat, no. Wala, kaya sobrang ano to, napaka-aerodynamic efficient pala to, no. So balik tayo dun sa frame. Ito kasi yung itsura nito sa unang tingin ko, akala ko carbon fiber, pero aluminum pala to, no. Yes po. Bali yung material ng alloy nito is 6065 triple batted. Medyo may kabigatan, pero mapapansin nyo, napaka-smooth weld na. So pagkakamalan yung carol. Pero kung titingnan nyo dito sa chainstay, nakikita nyo yung welding pati dito sa bottom bracket, no? So alloy yan mga idol. Nandito lang yung welding. Kaya ito lang. Pero dito, mapapaano ka, nakala mo carbon fiber, no? Bali, aluminum 6065. Yes po. Then, yung ano pala nito, yung size pala nito, Idol? Bali, yung seat tube niya is 50, tapos sa top tube is 56, no? So, medium to large. Medium to large. 50, 56. Yes, yan, 50, 56. Then, yung ano, yung head tube nito, tapered. Bali, yung head tube nito, naka-integrated na 52, katulad ng ibang tweeter na bike, no? So, integrated po yung kanyang bearing. Then, yung fork, carbon fiber ba to o aluminum pa rin? Alloy lang yan, boss. Lahat pala aluminum. Pati yung kanyang steer tube. Aluminum naman yung steer tube niya. Yun. Then, ano pa yung hindi ko pa na-mention? Yung, itong ano, yung bottom bracket shell ito, BSA threaded naman to, no? Yes, po. Yan, then, yung seat tube nito, yan nga, para to sa ano talaga, no, pang aero na seat post. Pwede pong putulin yung pinaka-seat post niya sa loob. Mahaba to, no? Yes, po. Yan po yung pinakasagad niya. Okay. Then, quick release, no? Quick release yung drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman yan is flat mount since na pang road bike to, no? Next naman ito, balik tayo dito sa cockpit, no? Ito nga, ito yung fully integrated handlebar ng Mountain Peak Striker 3000. Pero ito aluminum din. Alloy. Yan, aluminum alloy din, no? Gano'n pa kalapad nito? Bali yung sizes na ito is 44 at saka 90 yung kanyang stem. Then, yung angle ng stem nito? Bali, yung mapapansin nyo, straight siya, pero 6 degrees yung kanyang stem. 6 negative. Yes po. Meron naman po kaming nakapost na specs niyan, pero ito, na-mention namin sa isa. Bali, fitted to sa mga malalaki talaga yung braso. Sakto sa amin na po. Para sa akin nga, sakto tong 44 eh. Pero meron ba kayong variant na mga mas makipot, 42 o 40? Pwede nyo palitan katulad ng mga Shopee, yung mga nakikita nyo. Pwede nyo palitan. Actually, ready na rin to i-full internal sa mga drop bar na makuha nyo aftermarket. Okay, doon sa online, no? Yes po. Yung palang nito, yung mga wire dito dumadaan dito sa loob. Yes po, makikita nyo kung itataas, ano yun dito. Nandito lang yung cable niyan. Kita-kita pa naman yan. Kumbaga, madali pa rin siyang i-cabling. Pag magpapalit kayo ng cable, stack up yung cable, madali lang yung susungkitin. Unlike sa ibang carbon na, ayun, grabe yung suksukan nun. May medyo mahirap, no? Yes po, sobrang hirap. Yun. Then, dito naman tayo sa sa details ng kanyang itong seat post. Ito, may pagka-setback to, no? Yes po. May pagka-setback na dual bolt clamping system. Tapos, ito yung stock ng Mountain Peak Striker na saddle, no? Yan, wala butas sa gitna.
Malambot pero di masyado nagpe-flex, hindi flexible, hindi nagpe-flex. Tapos steel railings. Then next naman sa kanyang drivetrain. Ito bang drivetrain ito straight na Shimano Sora? Unlike sa ibang build bike, usually yung crankset niya, chain at saka sprockets, hindi pa Shimano Sora. Okay. Kumbaga, STI, FD and RD lang usually yung mga sports ng mga build bike namin. Okay. So mag-start muna tayo sa kanyang itong combo shifter na pang road bike, yung tinatawag na STI kasi Shimano to eh. Ano ulit yung model itong Shimano Sora? Shimano Sora 3000, no? So kumbaga pinangalan sa Striker 3000 kasi 3000 yung model ng kanyang group set. Katulad ng mga ibang Mountain Peak, tulad ng Rexton, no? May 3000, 7000. Yun yung model ng pyesa na nakalagay sa bike. Yun palang ng dahilan, no? Yun nga, Shimano Sora R3000 na 2x9 speed. Yes. Yan, 9 speed. So tignan naman natin yung itong road bike crankset, no? Ito naman yung Pro Wheel OZ ounce, no? Ano to, 50-34? O, Yes, so compact yung kanyang ratio. 50-34 na square taper. Yes, sir. Yung square taper, syempre square taper yung bottom bracket nito, no? 170, no? May sukat po yan dito. Kumbaga, 170. Ayun nga, 170 yung haba ng crank arm. Pag ganitong crankset, ilan ang BCD nito? 110 BCD. Yun, 110. 5 star. Okay, 110 BCD. Then, yun nga, Shimano Sora yung front derailleur na pang road bike R3000. Yung ano pala nito, yung chain. Yung chain na ito, KMC na 9 speed na with missing link na po. May missing link na, KMC. Tapos yung road bike cassette sprockets. Sugi na 1132. Ayun, Sugek 1132 na 9 speed. Then itong rear derailleur naman, yun nga Shimano Sora R3000 na pang 9 speed. So ito yung drivetrain setup ng Mountain Peak Striker 3000. So proceed naman tayo sa wheelset, no? Yung wheelset ito, pag alam ko pag Mountain Peak, aerowick yung rim. Usually aerobic. Yun, aerowick. Yun nga, nakalagay dito aerowick, no? Malalim, no? 40 mm siguro yung lapad, yung lalim. Yung natin is 40 mm. 40 mm. Tapos, ilan ang holes nito? Bale, 24 holes, sarap likod. 24. Yung gulong pala nito, Chaoyang pagkakita ko dito, no? Naka-Chaoyang siya na 28C yung lapad. Yun, Chaoyang na 700 by 28C. Wire bit to, no? Yes. Yan, wire bit to. Then, yung spokes and nipples, siguro aerowick din naman to, no? Stock na stainless lang. Stainless. Then, yung hubs nito, Solon na 2 poles. ayun, Solon. Nasilip mo ba kung ilang poles ito? Usually sa mga Solon, pagka binubuksan ko pare-parehas naman sila ng model. Usually 2 poles lang yung nakalagay dyan na round spring. Round spring. Pwede natin patulugin ito, i-freewheel natin. Sound check. Sound check. Yan ang tunog ng Solon hubs nito, no? Kapag naka-freewheel, pero parang Sabit. may sabit yung rotor. Yan, pwede naman yan ni Dr. Jello kapag bumili kayo nito. Then, lasa lang sa brake set, no? Siyempre, ito yung brake lever nito, Shimano Sora mechanical disc brake kasi naka-disc brake to, no? Mechanical disc brake. Ito naman yung mechanical disc brake calipers. Ito yung sa stock ng Mountain Peak, no? Wala kasi brand nakalagay, pero ito stock ng Mountain Peak. Single piston to. Yes, sir. Yung single piston, then nasa lang sa kanyang rotors, yung stock ng Mountain Peak na rotors to. Ito 160 sa harap. Yes po, pati yung likod niya. Parehas 160 pang MTB, no? Pero nagtataka ko, paano nagkasya yung parang naging compatible dun sa flat mount? Ang alin po? Kasi pag flat mount, di ba, 140? Baliktaran po yan eh.
kumbaga ito, pag nasa top, 160 siya. Pag binaliktad mo naman, 140. Ah, okay. Pag sa likod naman po, may spacer yun doon na adapter. Pwede nyo tanggalin yun. Pag tinanggal nyo, 140 na siya. Eh, doon may nakalagay na adapter. Yes po. Yun, tatanggalin nyo naman po pag gusto nyo i-140. Ah, okay. 160 pala to, no? Kasi sa road bike, nasanay na ako 140, no? Yung mga rotors ito, fixed type and ball type disc brake rotors. So, Idol Jello, ilan yung stock nito ng Mountain Peak Sa Striker? warehouse namin, marami kami stock na ito. Pero ang handa namin dito sa Imus, 2. Hmm. Anong kulay nung isa? Ito kasi anong kulay nito? Hindi ko lang yung tawag ng kulay na ito. Para may pagka... Metallic, ano siya, metallic gray. Parang gray, no? Ito yung isa eh. Ito yung isa. Yung metallic white, silver. Metallic silver. Yan, ito yung isang model, no? So, ano pala? Magkano pala ito? Bali yung price niya po sa pagka-discounted po is 27,700. Yung SRP niya naman po is 29,500. Okay. Ayun, nakalagay nga dito, no? Yan yung discounted price, 27,700. Yan guys, na i-feature na natin itong Mountain Peak Striker 3000 na aero road bike dito sa Bike Imus branch. So, kung meron kayo tanong regarding dito sa pogi-pogi na aero road bike na Mountain Peak Striker 3000, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. At saka yung timbang pala, no, ilalagay ko na lang sa comment section since na hindi ko dala kasi yung timbangan ko eh. So Idol, Jello, mag-shoutout ka na. So mga idol, inform ko lang kayo, meron kaming page Bike Imus Cavite. Pwede rin po kayo mag-inquire sa amin ng mga regarding bike essentials na hanap nyo. So kapag ka bike related maintenance naman po, pwede kayong mag-direct sa page ko. Yung page ko po pala is JelloWorks. Meron din po akong TikTok account na JelloWorks din yung name. No? So pwede kayo mag-message doon mga idol. No, shoutout din nga pala sa mga team BK Koso dyan na lagi nagpapagawa sa atin. Ayun, so salamat sa pag-visit ng no? Mountain Peak Striker. Yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.